Paano nga ba ako nakaipon ng 200,000 pesos sa simpleng sari-sari store? Hindi pa ako mayaman. Hindi rin malaki ang puhunan ko. Pero sa tiyaga at disiplina, kinaya ko. Sa video na ito, ibabahagi ko ang tunay kong ginawa. Magandang araw po mga idol, lalo na sa mga naghahanap ng paraan kung paano makakaipon kahit maliit lang ang puhunan. Sa video na ito, ibabahagi ko po ang tunay kong karanasan kung paano ko po nakaipon ng 200,000 pesos mula sa isang simpleng sari-sari store. Hindi po ito madali at hindi rin po ito mabilis. Kailangan po talaga ng tiyaga, disiplina at tamang pag-iisip. Unang-una, pagtitiis at pagtatyaga. Hindi po ito biro magtinda araw-araw. Minsan walang binta mga idol, minsan matumal, minsan nakakapagod. Pero kahit ganon, tuloy pa rin. Hindi pwedeng tamarin kasi kapag tumigil ka, titigil din ang kita. Dito ko po natutunan na ang tagumpay ay hindi biglaan. Pinaghirapan po talaga. At pangalawa, simple lang ang pagkain ko. Hindi po ako maluho sa pagkain. Madalas, ang ulam ko ay talbos ng kamote at mumurahing isda. Hindi rin dahil wala akong panggastos, kundi dahil mas pinipili kong mag-ipon kaysa uubusin ang pira sa masarap pero mahal na pagkain. Natutunan ko po na hindi kailangang mahal ang kinakain para mabuhay. Ang importante, may disiplina. Pangatlo mga idol, ang puhunan ko ay hindi galing sa utang. Importante po ito hanggat maaari. Umiwas sa utang. Kasi kapag umutang ka, may dagdag na presyo at interes. Mas mahirap umangat kapag may inintindi kang bayarin. Kaya ang ginagawa ko, dahan-dahan lang. Kung ano ang mayroon, doon ako nagsimula. Pang-apat mga idol, hindi rin ako maluho at hindi mahilig gumala. Hindi po ako mahilig tumambay sa mall. Hindi ako bili ng bili na hindi kailangan. Kasi bawat gastos na hindi importante, bawas ipon. Dito ko po na-realize na hindi mo kailangan sumabay sa uso para maging masaya. Mas mahalaga may ipon kaysa may bagong gamit. Panglima, iniwasan ko ang magpapautang. Kaya dito sa tindahan ko, naglalagay ako ng bawal ang utang, bawal ang kulang, at bawal ibalik mamaya. Ito po ang isa sa pinakamahirap sundin. Lalo na kung kakilala o kapitbahay ang humihiram. Pero sa negosyo, kailangan po maging matatag. Kasi kapag magpautang ka at hindi nabayaran, puhunan mo ang mawawala mga idol. Hindi po ito pagdadamot. Ito ay pagprotekta sa iyong pinaghirapan. Pang-anim na mga idol, lahat ng binta ay nakalista. Napakahalaga po ito. Kahit maliit na halaga, sinusulat ko para alam ko kung magkano ang kita, magkano ang gastos, at saan napunta ang pera. Kapag may record ka, mas kontrolado mo ang negosyo mo. Pang-pito mga idol, iiwasan talaga ang bisyo tulad ng sigarilyo at alak. Malaking tulong po ito sa pag-iipon. Ang bisyo,
hindi lang nakakasira sa kalusugan, nakakasira rin sa budget. Yung pirang napupunta sa bisyo, mas mabuting ilaan sa negosyo o ipon. At ngayon, ibabahagi ko ang isa pang mahalagang prinsipyo na tumulong sa akin mga idol. Pangwalo mga idol, kailangan disiplinahin ang ating mga sarili at may takot sa Diyos. Hindi lang po sa pira umiikot ang lahat. Mahalaga rin ang tamang pag-uugali. Kung wala kang disiplina, kahit malaki ang kita mo, mauubos din yan. May isang aral sa Biblia na lagi kong iniisip, ang masipag ay yayaman, ngunit ang tamad ay maghihirap. At mababasa ko yan mga idol sa Kawikaan, Kapitulo 10, versikulo 4. Dito ko po naintindihan na ang kasipagan at pagtitiis ay may kapalit mga idol. Hindi man agad-agad, pero darating ang panahon na makikita mo ang bunga ng inyong pinaghirapan. So, mga idol, hindi po ako mayaman, hindi rin po ako espesyal. Isa lang po akong simpleng tao na nangarap, nagtiyaga at nagdisiplina sa sarili. Kung kaya ko, kaya nyo rin po. Hindi po kailangan ng malaking puhunan mga idol para magsimula. Ang kailangan ay tamang mindset, sipag at pagtitipid. Sa huli, ang 200,000 pesos na ipon ay hindi lang basta pira. Ito ay simbolo ng aking sakripisyo, pagtitiis at disiplina sa buhay. Kaya sa mga nanonood ngayon mga idol, huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Kahit maliit ang simula, basta tuloy-tuloy lang. Darating din kayo sa inyong pangarap. Maraming salamat po sa panonood niyo mga idol. Kung may natutunan kayo, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, mag-share at mag-subscribe para sa mas marami pang tips tungkol sa pag-iipon at simpleng pamumuhay.